Hi, this is Nehemia Sayuhay. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At tayo po ay naandun na sa concluding part. Naandun na po tayo sa last chapter ng Acts of the Apostles. Ito po yung chapter 28. At sa video ito, bibigyan po natin ang titulo, Not Guilty of Any Crime Deserving Death. So si Pablo po ang tinutukoy dito ni Lucas, no? Siya po ay hindi guilty ng anumang crime na kanyang ginawa na magdudulot sa kanya ng kamatayan. Maganda po ang video at ito po ay yung pangwakas na ng ating pag-aaral dito po sa Aklat ng Mga Gawa. Kaya samahan po ninyo ako sa video ito at ang video ay magpapasimula after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita at narito na po tayo sa ating serye ng ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles at narito na po tayo sa chapter 28. Pero bago tayo pumunta sa chapter 28 ay sariwain muna natin yung po ng nakaraan nating video dun po sa chapter 27 at ang title po ng video ito ay On the Way to Rome. Kung hindi pa po ninyo napapanood, sana po ay panoorin nyo bago nyo panoorin itong chapter 28. Kung mamarapatin ay panoorin nyo simula doon sa chapter 21. Meron po tayong playlist niyan sa aking YouTube channel at pwede nyo puntahan yung playlist at sunod-sunod nyo pong mapapanood. Ito po Acts of the Apostles mula sa chapter 1 hanggang dito po sa chapter 28. Dito po sa inyong nakikita na sa monitor, ito po yung ating titulo ng ating pong nakaraang video, no? Nung nakaraang chapter na chapter 27. Na kung saan dito po sa video ito ay napanood natin o napakinggan natin yung kwento tungkol doon sa shipwreck, no? Ang kanilang barko, no, na kanilang sinasakyan papunta ng Italy, no, ay sinawing palad, no, sapagkat ito po ay binugbog ng malalakas na hangin at ito ay nawasak. At doon sa kanilang pagkawasak, no, titingnan muna natin dito sa mapa para makita natin yung lugar kung saan sila nagkaroon ng shipwreck. Kung natatandaan nyo, nagtago pa sila doon sa island ng Cyprus, nagtago sila sa island ng Crete, pero nung ninasa na nilang dumaan doon sa Mediterranean Sea, ay binugbog yung kanilang kanilang barko, no, ng malakas na bagyo at hangin, at ito'y nagkawasak-wasak. At doon ay nakakita sila ng island. No? Noong una ay hindi pa nila kilala kung anong island ito. Kaya yun yung mababasa natin dito sa Acts chapter 27 to 39. At ganito ating mababasa. When daylight came, they did not recognize the land, but they saw a bay with a sandy beach where they decided to run the ship aground if they could. So nakakita sila ng island. Pero nung pagkakataong yon, hindi nila alam kung ano yung pangalan nung island na yon. Doon po sila naglangoyan papunta roon upang sila ay maligtas. Pero dito sa 28 ay nakilala na, no, ni Lucas sa kanyang pagkukwento, na identify na yung island. At ganito po ating mabasa dito po sa Acts chapter 28 verse 1. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Once safely on shore, we found out that the island was called Malta. So, nung maligtas na sila, makaligtas na sila, makapunta na sila doon sa island, tsaka lang nila napagtanto
na ang tawag pala doon sa pulo na yon ay Malta. At kung titingnan natin dito po sa mapa, na binilugan ko po, in-encircle ko po ng kulay red yung Malta. Isang maliit po na island itong Malta. Ayan, makikita po ninyo dito po sa ating pong mapa. Diyan po sila napadpad. At diyan po sila lahat ay naligtas. Kung tatandaan niya, sila po ay 276 na lulan ng barko at ni isa ayon sa pangako ng Diyos kay Pablo, ni isa ay walang namatay. Okay, verse 20, chapter 28, verse 2, ganito po ang ating mababasa. The islanders show us unusual kindness. They built a fire and welcomed us all because it was raining and cold. So, yung po mga katutubong dinatnan nila doon sa island ay pinagkakitaan sila ng kabutihan, sapagkat ang mga katutubo ay nagsiga, tinanggap silang lahat mainit na pagtanggap sa kanila at yun nga, dahil nagsimula ng umulan at taginaw, ay gumawa sila ng fire, gumawa sila ng apoy para sila ay mainitan. Okay, so verse 3, ganito po ating mababasa. Paul gathered a pile of bush wood, and as he put it on fire, a viper driven out by the heat fastened itself on his hand. So, para lumaki yung apoy, para masustentuhan yung paglagablab ng apoy, namulot si Pablo ng mga kahoy. Isang bigkis na kahoy, isang akap niyang kahoy, at ito ay inilagay niya sa apoy. Pero siyempre, hindi niya alam na meron palang ulupong doon sa apoy na yon, sa mga kahoy na kanyang kinuha. Siyempre, nainitan, lumabas yung ulupong at ito ay kumapit sa kanyang kamay. Ayon doon sa kwento ni Lucas. So, siyempre, kapag kumapit sa kamay, posibleng kagatin siya at siya ay mamatay. Kaya nga, nung makita ito ng mga islanders, ng mga katutubo, ay inisip nila na mamamatay si Pablo. At ganito yung ating mababasa dito po sa verse 4. Ganito po ating mababasa. When the islanders saw the snake hanging from his hand, they said to each other, "This man must be a murderer, for though he escaped from the sea, the goddess justice has not allowed him to live." So, nagbulong-bulungan sila, alam niyo naman na ang tao, natural sa tao yung judgmental. At dito iniisip nila, siguro mamamatay taon-taong ito. Nakaligtas nga sila sa sa unos ng dagat, pero mukhang hindi siya pababayaang mabuhay ng mga Diyos, Kapagkat siya ay mamamatay dito sa kagat ng ahas. Yun yung kanyang iniisip, Nakaligtas man si Pablo sa unos, makaligtas man siya doon sa bagyo, makaligtas man siya doon sa shipwreck, mukhang hindi siya paliligtasin sapagkat siya ay kakagatin ng ahas. Yun yung kanilang iniisip kay Pablo. At doon sa verse 5, ganito ating mababasa. But Paul shook the snake off into the fire and suffered no ill effects. So, nung makita ni Pablo na mayroong ulupong doon sa kamay niya, pinagpag niya yung ulupong at inilagay niya doon sa apoy. Siyempre, natural, yung ulupong ay namatay. At si Pablo ay hindi man lang nasaktan ng ahas. Okay? Walang nangyari sa kanya. Sa verse 6, ganito po ating mabasa. The people expected him to swell up or suddenly fall dead. But after waiting a long time and seeing nothing unusual happen to him, they changed their minds and said he was a god. So
ine-expect nila, no, na si Pablo nakagat ng ahas, si Pablo ay mamamatay. Subalit sa tagal ng kanilang paghihintay, wala naman nangyari kay Pablo. So nagbago yung kanilang isip. Nung una, ang isip nila, murderer yan. Mamamatay tao yan. No? So hindi rin siya paliligtasin, siya ay mamamatay din naman, sa kagat ng ahas. Pero nagbago yung kanilang pag-iisip kay Pablo. Inisip naman nila ngayon na nakaligtas sa bagyo, nakaligtas sa kagat ng ahas. Baka si Pablo ay isang Diyos. No? Nag-iba yung kanilang pag-iisip tungkol kay Pablo. Sa verse 7, ganito ating mabasa. There was an estate nearby that belonged to Publius, the chief official of the island. He welcomed us to his home and showed us generous hospitality for 3 days. So meron dong sa pulo, no, nagngangalang Publio, no? Siya yung pinaka-kapitan, no, doon sa pulo na kanilang pinagsalbahan, no, yung Malta. No, itong taong ito ay kinupkup sila at pinagkitaan ng kagandahang loob ng 3 araw. So kinupkup sila ni Publio ng 3 araw at pinagpakitaan ng kagandahang loob. No, yung tawag natin hospitality. No, binigyan sila ng hospitality. Sa verse 8, ganito ating mabasa. His father was sick in bed, suffering from fever and dysentery. Paul went in to see him, and after prayer, placed his hands on him and healed him. Okay, dito sa verse 8, ikinukwento na itong si Publio ay mayroong tatay na may sakit at in-identify ni Luke na ang sakit niya ay dysentery. At ito ay pinagaling ni Apostol Pablo. No, ano yung ibig sabihin ng dysentery? Dito po sa ating pong monitor ay makikita natin ang sabi, yung pronunciation nito ay dysentery. Dysentery is an infection of the intestines that causes diarrhea containing blood or mucus. Other symptoms of dysentery can include painful stomach cramps, feeling sick or being sick, or yung tinatawag na nagsusuka, at high temperature, mataas na sinat o mataas na lagnat. Yan po yung dysentery, yan po yung sakit ng tatay ni Publio, no, na itong tatay na ito ay pinagaling ni Pablo. Sa verse 9, ganito ating mababasa. When this had happened, the rest of the sick on the island came and were cured. Siyempre, napabalita, pinagaling ni Pablo yung tatay ni Publio. So, yung mga iba pang mga may sakit doon sa island ay island ng Malta ay dinala at ito ay pinagaling ni Pablo. Okay, sa verse 10, ganito ating mabasa. They honored us in many ways, and when we were ready to sail, they furnished us with the supplies we needed. So, sa ginawang ito ni Pablo na siya ay nagpagaling ng may sakit, no, ng lahat halos ng mga may sakit doon sa island, pinarangalan na si Pablo at ang kanyang mga kasamahan. At nung sila ay magpasimula ng maglayag muli, inilagay nila sa barko, isinakay nila sa barko ang lahat ng mga bagay na kakailanganin nila. Ang sabi nga doon ay, they furnished us with the supplies we needed. Okay, sa verse 11, ganito po ating mababasa. After 3 months, we put out to sea in a ship that had wintered in the island. It was an Alexandrian ship with the figurehead of the twin gods Castor and Pollux. So, makaraan ng 3 buwan, ay nagpasimula na uli silang maglayag
sa isang barko na ang pangalan ng barko ay Alexandria, na itong barkong ito ay may sagisag ng magkapatid na kambal na ang pangalan ng kambal ay Castor and Pollux. So, titignan po natin din sa picture para makita lang natin, appreciate lang natin yung sinasabi ni Lucas na barko. So, itong barkong ito ay usually ganito yung mga barko, no? Merong mga sagisag. At itong barkong ito na Alexandrian na ship ay may sagisag ng dalawang kambal na mga Diyos-Diyusan nila, no? Yung si Castor at si Pollux. So may ibang mga version nito, no? Iba yung na si Castor and Pollux ay kambal. Dito kambal sila, merong namang kambal na tuko, no? Magkadikit. Meron silang ganong mga figure. So iba-iba yung mga figure nitong ni Castor at Pollux. Okay, sapagkat alam naman natin na hindi naman talaga totoo to. So may iba-iba talagang kakaroon to ng iba-ibang version. Ano? So verse 12 ay ganito ating mababasa. We put in at Syracuse and stayed there 3 days. From there, we set sail and arrived at Rhegium. The next day, the south wind came up, and on the following day, we reached Puteoli. Okay? So, makikita natin ito yung binagtas nila matapos silang umalis dun sa Malta. Okay? So, nakarating sila sa Siracusa, no? At nakarating sila sa Regio, at sila ay nakarating sa Puteoli. Okay, so 3 bayan yung kanilang narating at titignan natin dito sa mapa. Okay, itong island ng Sicily, no? Ay doon sila nakarating, no? Andun sila sa Syracuse, Rhegium at nakapunta na sila sa Italy doon sa Puteoli. Okay? So makikita natin doon sa island ng Sicily. In-circle ko po ng kulay blue. Andun po yung Syracuse at Rhegium. No? At in-circle ko naman ng pula doon po sa taas sa Italy yung Puteoli. Okay? So, yan po yung narating na ni Apostol Pablo at ng kanyang mga kasamahan. Si Apostol Pablo ay umapela kay Cesar, so dadalhin siya ng mga sundalo na ni Julius papunta ng Roma upang iharap kay Cesar. Okay, sa 14, ganito po ang ating mababasa. There we found some brothers and sisters who invited us to spend a week with them, and so we came to Rome. So doon, no, doon sa Puteoli ay nakatagpo sila ng mga kapatid, no, at pinakausapan tumigil sa kanila sa loob ng 7 araw. Sa gayon nakarating sila sa Roma. So yun yung kasaysayan na kung saan ay nagbagta si Apostol Pablo sa Roma. Nagsimula ito ng chapter 27, nagkaroon sila ng shipwreck, napadpad sila sa Malta, at mula sa Malta ay nakapunta sila sa island ng Sicily, at pagkatapos ay nakarating na sila sa Italy at nakarating na nga sa Rome. So, muli natin tignan yung mapa, in-encircle ko po, may maliit na encircle doon po sa kung titignan nyo po sa inyong monitor ay naandito po yun sa itaas na kaliwang itaas na bahagi, no, nung mapa ay naandun po yung Rome, no, na kung saan ay si Apostol Pablo at ang kanyang mga kasamahan, yung mga sundalo na at iba pang mga bilanggo ay nakarating sa Roma. Okay, sa verse 15, ganito po ang ating mababasa. The brothers and sisters there had heard that we were
coming, and they traveled as far as Forum of Appius and the Three Taverns to meet us. At the sight of these people, Paul thanked God and was encouraged. So may mga kapatid, no, na nakabalita na darating nga sa Roma sila Apostol Pablo, no, mula doon sa pamilihan ng Appio at 3 bahay tuluyan ay sinalubong sila. Pinuntahan sila doon sa Roma upang sila isalubungin. At pagkakita ni Pablo, no, sa kanila ay nagpasalamat sa Diyos at lumakas yung kanyang loob, no, sapagkat meron siyang mga kapatid na na makakasama. So pansinin po natin si Apostol Pablo ay pupunta sa Roma bilang bilanggo at kinakailangan niya ng mga kapatid na aalo sa kanya, no, mag-i-encourage sa kanya. At dito nga, nung mabalitaan ng mga kapatid, mula doon sa pamilihan ng Appio, ang kanilang lugar, at mula doon sa isa pang lugar, yung 3 bahay tuluyan, ay pumunta sila doon sa sa Roma upang salubungin si Pablo. At ito yung ikinalakas ng loob ni Pablo. So sa verse 16, ganito po ating mabasa. Nasa Rome na po si Pablo. At ganito po ating mabasa. When we got to Rome, Paul was allowed to live by himself with a soldier to guard him. So, nung marating sila sa Roma, hindi siya kinulong doon sa public jail, no, na tinatawag o sa pampublikong kulungan, kundi siya ay house arrest. No, house arrest siya. Kung saan siya tumutuloy, no, ay binantayan lang siya ng mga kawal. Yung bahay niya na kanyang inuupahan ay binantayan ng mga kawal. So siya ay under house arrest. Okay, verse 17. Ganito po ang ating mababasa. 3 days later, he called together the local Jewish leaders. When they had assembled, Paul said to them, "My brothers, although I have done nothing against our people or against the customs of our ancestors, I was arrested in Jerusalem and handed over to Romans." So, nung siya ay naroon na dun sa kanyang sariling tahanan, doon sa Roma, pagkatapos ng 3 araw, tinipon niya yung mga pinuno ng mga Hudyo. Nang sila'y matipon, ang sabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginagawang anumang laban sa bayan o sa mga kahugalian ng ating mga ninuno, ay ibinigay akong bilanggo buwas sa Jerusalem sa mga kamay ng mga taga-Roma. Ito yung sinapit ko. Wala naman akong pagkakasala sa mga kapatid nating mga Hudyo, pero ito yung kanilang ginawa sa akin." Okay, sa verse 18, ganito ating mabasa. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Pablo, ang sabi niya, "They examined me and wanted to release me because I was not guilty of any crime deserving death." Sabi niya, siniyasat nila ako. No? Napanood natin yung mga video yun. No? Sumalang siya sa korte ng Sanhedrin, humarap siya kay Felix, humarap siya kay Festus, humarap siya kay Agrippa. Lahat sila sumiyasat Diba? Lahat sila nagpapatunay na wala akong kasalanan at sana ay palalayain nila ako sapagkat wala naman talaga silang nasampuang kasalanan na marapat na sa aking kamakayan. Wala silang masumpungan. Pero ang problema, yung mga kababayan nating Hudyo tumutol. At yun yung mabasa natin sa 19. Ganito po ating mabasa. "The Jews objected, so I was compelled to make an appeal to Caesar. I certainly did not intend to bring any case against my own people." Sabi ni Pablo, palalayain na sana ako. 4 na
trials, yung pinagdaanan ko, lahat ay they found me hindi guilty. Okay? Wala akong naging kasalanan. Alam nila yan, nasukat kong bilanggo o ikamatay. Walang ganon. Pero tumutol nga yung mga kababayan nating Hudyo, napilitan na akong dumulog kay Cesar, at wala akong, kahit na ginawa nila sa akin ito, ay wala akong paratang laban sa aking bayan. Ako ang pinaparatangan nila, pero ako walang paratang sa kanila. Okay, sa verse 20, ganito ating mabasa. For this reason, I have asked to see you and talk with you. It is because of the hope of Israel that I am bound with this chain. So, ito yung rason kung bakit gusto kong makipagkita sa inyo at makipag-usap sa inyo. Pero wala akong kasalanan. Ang akin lamang ipinangaral kung bakit ako ito, bakit ako nakagapos ngayon at natatanikalaan, bakit ako nakukulong. Wala naman akong ikinukwento. Wala naman ako ipinangaral. Wala naman akong inaasahan kundi yung pag-asa ng Israel. At ito ay na-discuss na natin ng mga nakaraan video na kung saan ay pinaliwanag natin, pinaliwanag ni Apostol Pablo itong kanyang pag-asa. Ito yung ipinangako sa mga magulang, at itong pag-asang ito yung inaasahang makamit ng 12 tribo o 12 angkan. Kaya nga sila ay naglilingkod araw at gabi. Yan po yung matatagpuan natin o mababasa natin sa chapter 26 o mapapanood natin sa video, sa list ng mga video o sa playlist ng video nito pong serye ng ating pag-aaral dito sa Acts of the Apostles. So sa 21, Acts chapter 8 verse 21, ganito ating mabasa. They replied, "We have not received any letters from Judea concerning you, and none of our people who have come from there has reported or said anything about you." Sabi nung mga leaders ng mga Hudyo, ng mga pinuna ng mga Hudyo, kami walang natanggap na sulat galing sa Judea tungkol sa iyo. Ni walang pumaritong kapatid na nagbalita o nagsalita ng anumang masama tungkol sa iyo. So, wala namang kaming naririnig tungkol dyan sa mga hablahan na yan. No? Pero meron kaming narinig na bagay tungkol dito sa tinatawag na sekta na iyong pinabibilangan. At yung mabasa natin dito sa 22. Acts chapter 8 verse 22, ganito po ang ating mababasa. But we want to hear what your views are, for we know that people everywhere are talking against this sect. Sabi nila, gusto naming marinig mula sa iyo na ikaw mismo ang magsalita mula dito, no? Kasi gusto naming malaman na yung mga sinasabi nila tungkol dito sa sektang ito. Sabi na, subalit ibig naming marinig sa iyo kung ano ang iyong iniisip o iyong view, sapagkat alam namin na maraming nagsasalita laban sa sektang ito sa lahat ng mga lugar. So, yung mga outsider ang tingin doon sa mga Kristiyano o mga alagad ng ating Panginoong Kristo ay merong bukod na sekta. No, alam naman natin sa panahon ng mga apostol, sa panahon ng ating Panginoong Kristo, bago pa nga sa panahong ito ay nagsulputan na yung iba't ibang mga sekta. Mayroong mga sekta ng mga Pariseo, may mga sekta ng mga Sadusyo, may mga sekta ng mga Herodians, may mga sekta ng mga Essens o Essenes, iba't ibang mga sekta. Kaya nga, nung magpasimula doon sa Acts 2, ng araw ng Pentecostes, ang
iglesia ng Panginoon, iniisip nila na ito ay panibago na namang sekta. Kaya nga, itong mga Hudyo, mga leaders ng Hudyo, sabi nila, ito yung gusto naming marinig sa iyo sapagkat marami ang laban sa sektang ito. Now, kung natatandaan nyo doon sa Acts chapter 24 verse 5, binanggit rin ito kung yung taguri nila sa sekta na nabibilangan raw ni Pablo at ng mga alagad ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi doon sa Acts chapter 24 verse 5, ganito po ang ating mababasa. We have found this man to be a troublemaker, stirring up riots among the Jews all over the world. He is a ringleader of the Nazarene sect. So ito yung kanilang ipinaparatang na ang ating Panginoong Jesus ay nagtayo ng sekta, ang pangalan ay Nazareno. No? Sapagkat yun naman pinapangaral ng mga apostol, no? Si Jesus na taga Nazareno. So ito ang iniisip nila na ibinuong sekta ng ating Panginoong Kristo. So ang mga tagalabas ang tumatawag sa kanila na merong sekta ng Nazareno o tinatawag silang yan yung mga Kristiyano. Kung tatandaan nyo nung sa Acts chapter 11 verse 26, pinasimulan yung mga alagad na tawaging Kristiyano doon sa Antioquia. Pinasimulan silang tawagin na mula sa sekta ng Nazarenong Jesus na ipinakikilala nilang ito nga ang Kristo. So yun po yun. No? At sabi ng mga Hudyo, gusto namin marinig itong bagay na ito. So, sa pagsisimula ni Apostol Pablo ng kanyang pagpapaliwanag, sabi niya doon sa 23 ay ganito, they arranged to meet Paul on a certain day and came in even larger numbers to the place where he was staying. He witnessed to them from morning till evening, explaining about the kingdom of God, and from the law of Moses and from the prophets, he tried to persuade them about Jesus. So, sabi ng mga leaders kay Pablo, buti pa mag-set tayo ng araw para pag-usapan ang bagay na ito. Gusto naming marinig yung sinasabi nila na tungkol do sa Nazarene sect, o sekta ng Nazareno. Nagkaroon nga sila ng meeting at nung dumating na yung meeting, talagang napakarami ang dumalo at nagpasimula ng magkwento si Pablo, magsalita si Pablo. At dito ay nagpasimula siyang maglahad. At sila'y nakinig mula umaga hanggang gabi. At ang ipinaliliwanag ni Pablo ay ang tungkol sa kaharian ng Diyos at mula kay Moses at sa iba pang mga propeta ay hinimok sila na manampalataya kay Kristo. Sa Tagalog, sabi, nang sila ay makapagtalaga ng isang araw para sa Kanya, nagtungo sila sa Kanyang tinutuluyan at na parami nila. Ipinaliwanag niya sa kanila ang pangyayari buhat umaga hanggang gabi na nagpapatotoo tungkol sa sa kaharian ng Diyos at sinikap na sila'y mahikayat tungkol kay Jesus mula sa kautusan ni Moses at mula sa mga propeta. Sinasabi ni Pablo, wala namang kaming ipinangangaral tungkol kay Jesus, kundi yung sinasabi na ni Moses at ng mga propeta. So, siyempre, ang resulta nito, may maniniwala, meron namang hindi. Kaya doon sa Acts chapter 28 verse 24 to 25, ganito po ating mabasa. Some were convinced by what he said, but others would not believe. Okay? Yun naman talaga ang resulta. Kahit sa panahon natin ngayon, mangangaral tayo, meron maniniwala, meron naman rin hindi maniniwala sa ating pong
sinasabi. At ganoon rin ang nangyari kay Pablo. Nung magsalita siya at sinaysay niya ang kaharian ng Diyos at hinikayat silang manampalataya kay Jesus, na ang Jesus na ito ang sinasabi ni Moses at ng mga propeta, yung iba naniwala. Yung iba naman ay hindi. So muli kung babasahin ng 24 at tutuloy natin sa 25, ganito ating mabasa. Some were convinced by what he said, but others would not believe. They disagreed among themselves and began to live after Paul had made his final statement. The Holy Spirit spoke the truth to your ancestors when he said through Isaiah the prophet. Nung umalis sila, nagtatalo-talo pa sila tungkol doon sa sinabi ni Pablo. Sabi lang, ang iba'y nahikayat sa mga bagay na sinabi niya, ang iba'y hindi naniwala. Nang sila'y magkaisa, umalis sila. Pagkasabi ni Pablo ng isang pahayag, tama ang Espiritu Santo sa pagsasalita sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng propeta Isaiah na sinasabi. Ito yung sinabi ni Isaiah. Go to these people and say, you will be ever hearing but never ever understanding. You will be ever seeing but never perceiving. Ito yung sinabi ni Isaiah. Sabihin mo, tunay na inyong mapapakinggan, ngunit hindi kailanman maunawa. Tunay na inyong titignan, ngunit hindi inyong mamamasdan. Okay, sa 27, ganito ating mabasa. For this people's heart has become callous. Pinatigas na. May kalyo na yung puso. Yan ibig sabihin. For this people's heart has become callous. They hardly hear with their ears and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. So, kumbaga sa salita natin, matigas na yung mga buto nito, matigas na mga isip nito, hindi na ito talaga makukumbisa yung mga tao ito. Kahit na anong pagpapaliwanag mo, hindi naman nila tatanggapin kung ano yung hindi nila makita yung katuwiran doon sa iyong sinasabi. Yun po yung sinasabi dito. Matitigas na ulo, hindi na talaga tatanggap ng katuwiran. Okay, so verse 28, ganito ating mabasa. Therefore, I want you to know that God's salvation has been sent to Gentiles and they will listen. So madalas nang sinasabi ni Pablo ito kayo mga Hudyo, kung hindi nyo tatanggapin yung aking sinasabi, pupunta ako sa mga hintil at doon ako mangangaral at alam ko na sila ay makikinig sa akin. Okay, sa verse 29, ganito ating mabasa. After he said this, the Jews left arguing vigorously among themselves. Yan, nung umalis na yung mga Hudyo, yung kanyang mga bisita, usap-usap sila. Nagtatalo-talo sila tungkol doon sa mga sinabi ni Pablo. Siyempre, yung iba naniniwala, tama na yung sinabi ni Pablo. Sabi naman yung iba, hindi naniniwala, hindi tama yung sinasabi ni Pablo. So, nang sila ay umalis doon sa pagtitipon. Sa verse 30, ganito ating mabasa. For 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to see him. So, pansin po natin kung ilang taon nang nakukulong si Pablo. Kay Felix, 2 taon siyang inulong ni Felix na wala man lang nangyari sa kanyang kaso. Ngayon naman, 2 taon na naman. Paano pa yung mga iba pang mga pangyayari, kagaya ng paglalayag nila sa ilang buwan sila naglayag sa ilang araw silang naglayag sa papunta ng Roma. So, tumagal yung kaso ni Pablo na siya ay hanggang dito sa last chapter ng Acts ay siya ay nakukulong. Pero doon sa kanyang kulungan na sarili niyang inuupahan, tumatanggap naman siya ng mga bisita na sumasadya sa kanya. Sa 31, ganito ating mabasa.
doon sa kanya mga bumibisita sa kanya, he proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. So, tulad ng kanyang pagsasaysay doon sa mga leaders ng mga Hudyo, yun rin yung patuloy niyang sinasabi doon sa mga patuloy na bumibisita sa kanya. No, sa loob ng 2 taon na binibisita siya, patuloy niyang ipinahayag ang kaharian ng Diyos. Okay? So, yun naman talaga yung sinasabi niya. So, mapansin po natin dito sa Aklat ng Magawa, sa chapter 28, ito po yung huling chapter, 31, pinoproclaim niya yung kaharian ng Diyos. Sinimulan ito sa chapter 1 Yun rin yung sinasabi, kinukwento ni Lucas. At ang sabi doon sa Acts chapter 1 verse 3, ganito po ating mababasa. After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. So, nung muling mabuhay ang ating Panginoon Kristo, nag-stay siya sa lupa ng 40 days, wala siyang sinabi kundi ang kaharian ng Diyos. Wala siyang ipinoproclaim kundi ang kaharian ng Diyos. At natapos itong kwentong ito ng Aklat ng Mga Gawa, Acts of the Apostles sa 28, na chapter 28, yung pa rin yung kanyang sinasabi. At ang sinasabi ni Apostle Pablo at kanyang pinangangaral ay ang tungkol sa kaharian ng Diyos. So, nakita na natin ito sa chapter 1, at muli natin tingnan, ito yung bookend. Mula sa chapter 1 hanggang sa chapter 8, isa lang subject yung binibigyan ng emphasis dito, kundi yung kingdom of God. Sa mga tuwid, itong aklat na ito ng Acts of the Apostles ay may kinalaman sa kaharian ng Diyos. Kung gusto nating malaman yung tunay na kahulugan ng kaharian ng Diyos, tunay na kaharian ng Diyos, na walang ibang tayong babasahin itong Aklat ng Mga Gawa. At syempre, ito'y narrative, ito'y pagkukwento ni Lucas. At anumang bagay na binasa natin sa ibang mga aklat na sasalungat dito, mag-isip-isip tayo. Sapagkat ito yung kasaysayan at ito yung kwento ni Lucas tungkol sa kaharian ng Diyos. Paano ito umiral at paano ito nagpatuloy. Nagsimula sa chapter 1 hanggang sa chapter 28, o huling chapter, sa simulan chapter 1 hanggang sa huling chapter 28, ang kaharian ng Diyos. At hindi lang ang kaharian ng Diyos ang tinatalakay dito. Kung tatandaan nyo, binasa natin yung 31, muli natin babalikan. Acts chapter 28, verse 31, ganito po ating mabasa. He proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. Ano yung isa pang kanyang itinuturo? Si Jesus. Doon pinagduktong kasi Lord Jesus. Siya yung Christ. Pero ang sinasabi, si Jesus, siya yung Lord, si Jesus yung yung Christ. At kung tatandaan niyo sa Acts chapter 2 verse 36, yung unang pangaral ni Apostol Pablo na pinasimulan ng iglesia ng Panginoon doon sa Acts 2, ano sabi ni Pablo tungkol dito sa kay Jesus of Nazarene? Ang sabi doon sa 36 ay ganito, therefore let all Israel be assured of this, God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ, or both Lord and Messiah. At alam natin yung ibig sabihin ng Christ. Ang ibig sabihin ng Christ, pinahiran para maging propeta, maging saserdote, at maging hari. So, makikita natin, ipinangaral ang kaharian ng Diyos, at ito naman, ini-introduce Jesus bilang hari at Panginoon. Kaya nga, nakikita natin
pakita natin ulit illustration, makikita natin dito sa Acts chapter 1, tinalakay ang kingdom o binanggit ang kingdom of God. Sa Acts 28, binanggit ang kingdom of God. Sa mga tweet, itong librong ito may kinalaman sa tunay na kaharian ng Diyos. Kung paano ito umiral at kung paano ito ginampanan. At doon rin sa Acts 2 hanggang 28, ang binabanggit dito ay si Jesus, siya na nga ang Kristo, siya na nga ang Panginoon. Walang iniwan ito doon sa sinabi ni Pedro na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At ito ang sabi ng ating Panginoon Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. So sa mga tuwid, ito yung kabuuan ng aklat ng mga gawa sa Tagalog. Sa English naman, Acts of the Apostles. So bagamat ikinukwento dito yung Acts of the Apostles o aklat ng mga gawa, pero ang nakapaloob dito sa kwentong ito ni Lucas, sa librong ito ni Lucas, ay ang kaharian ng Diyos at si Jesus bilang Panginoon at Kristo. Sana po ay may natutunan po tayo sa pagtataludtod po ng ating serye na ating pag-aaral dito sa aklat ng magawa. Nabuo po natin pag-aralan. Sana po ay kung meron kayong na-miss dito po sa mga bidyong aking pong in-upload sa YouTube tungkol dito po sa aklat ng magawa, meron po tayong playlist niyan. At inyo pong simulan sa chapter 1 hanggang sa 28 upang tuluyan nating maunawaan ang may kinalaman sa kaharian ng Diyos at may kinalaman kay Jesus bilang Panginoon at Kristo na nating tagapagligtas. Huli, nagpapasalamat po ako sa inyo sa mga oras na inyong inukol at sana po sa mga susunod pang mga video ay magkasama-sama tayong muli. Ako po si Nehemia sa Yuhay at labis po ako nagpapasalamat sa inyo. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganon ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na akin pong i-upload. At sana po ay i-like nyo na rin po itong video ito para sa ganon ay marami pa pong mga makapanood ng video ito. At kung gusto nyo pong makabahagi sa pangangaral ng Ebanghelyo na tulad ng inutos ng ating Panginoon Kristo na ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, sana po ay i-share nyo rin po ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong Facebook, sa iba pang mga media. At para sa ganon ay makabahagi kayo sa pangaral. At kung gusto nyo mag-comment, sana po ay mag-comment kayo. At sana po ay panoorin nyo na rin po ang mga video ito na sa inyong harapan. At kung gusto nyo mag-subscribe, ay pindutin nyo po itong bilog sa akin pong likuran. Muli, ako po si Nehemia sa Yuhay at labis po akong nagpapasalamat sa inyo.